Magandang araw sa lahat. Ngayon, mag-i-inspection at magre-reload ako ng tagong lalagyan ng kagamitan sa gubat. Maikli ang video kasi abala ako sa paghahanda ng survival training ngayong tag-init. Gusto ko talagang maging kapaki-pakinabang ang mga training na ito. Makikita ng mga dadalo na marami akong isinamang bagong elemento na di karaniwang nasa mga librong tungkol sa survival. Pansinin din na mga 50% ng mga slot ay nakareserba na. Kaya taos-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng mga kalahok na agad nag-confirm at nakipag-ugnayan sa akin. Babalik ako sa paksa ng video. Dapat niyong malaman na ang ganitong taguan na ipapakita ko ay madalas gamitin sa mga sensitibong lugar, sa mga lugar na talagang hindi matatag ang politika o sa mga lugar na mataas ang kriminalidad at kung saan may mga dayuhan, kadalasan na nag-iingat para sa kanilang seguridad. Kaya, maliit na sikreto ito, kumbaga. Bahagi ito ng mga gamit ng mga taong nasa mga ganoong lugar. At kapag sila ay binibigyan ng payo, depende sa kanilang kinalalagyan. Depende sa sitwasyon nila doon. Siyempre, ganoon. Dinadagdag natin dito ang mga pasaporte na may visa para kung kailangang lumikas agad, pwedeng pumunta sa kalapit bansa. Dapat may backup na kopya ng pasaporte. Siyempre, ito ay isa sa mga karaniwang gawain sa ilang mga rehiyon. Pero pagdating sa ating bansa, talagang ito ay isang huling opsyon, masasabi natin. Personal, matagal na akong sanay at gumagamit ng ganitong teknik. Isa ito sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa ilang sitwasyon, gaya ng evacuation, at ito rin ang ipinaliwanag ko sa huling video tungkol sa urban evacuation. Maaaring mukhang matindi ito, pero pwede rin nating itong ituring na insurance. Masaya tayo na hindi ito nagagamit. Kaya, sa kahit anong sitwasyon, ito ay isang impormasyon na maaari ninyong itanim sa inyong isipan. Kung dumating ang panahon na kailangan mong harapin ang mas mahihirap na sandali dito man o sa ibang lugar, malalaman mong may 2 o 3 bagay na mahalagang malaman. Kaya, sa heograpiya, ito ay inilalagay sa isang lugar na madaling marating mula sa inyong tahanan. Siyempre, pero maraming iba't ibang sitwasyon, bawat isa ay kakaiba. Kaya maaring nakatira ka sa lungsod, sa probinsya o may pangalawang bahay na gusto mong puntahan. Kung sakaling magkaroon ng problema, kailangan mo ring isaalang-alang ang mga sitwasyon kung saan ikaw ay naglalakad, nagbibisikleta, nagmamaneho ng kotse, 8BP. Lahat ng ito ay talagang dapat isaalang-alang pagdating sa lokasyon at laman ng taguan. Kaya walang pangkalahatang patakaran dito. Titingnan natin ang halimbawa na akma sa aking sitwasyon, ngunit maaaring hindi ito magamit sa lahat. Kaya ngayon, ang layunin ay suriin ang lahat ng kagamitan at palitan ang mga kagamitan na paso na. Kaya, maaaring may mga sorpresa, maaaring sira na ang kagamitan, maaaring nawala na ito, maaaring nasira na, hindi natin alam, kailanman. Karaniwan, taon-taon dapat ang pagsusuring ito, kaya 2 taon na mula nang huli ko itong ginawa. Titingnan natin ang kalagayan, titingnan natin kung may mga sorpresa ako, at lalo pang dahilan para siguraduhing maayos ang kagamitan sa pagkakataong ito. Dito sa lugar na ito, dapat ninyong malaman na may 2 akong magkahiwalay na taguan na mga 300 metro ang layo sa isa't isa. At bawat bahagi para sa bawat taguan ay may magkakaibang uri ng mga halaman. Pinapayagan ako nito na masiguro ang isa sa 2 taguan kung sakaling magkaroon ng pagputol ng puno sa isa sa 2 bahagi, halimbawa. Kaya, sa simula pa lang, ang bawat taguan ay ginawa para sa isang tao lang at may isa na mas maraming laman kaysa sa isa. Mas kaunti ang laman ng pangalawang taguan sa inventaryo kasi hindi kailangang doblehin ang ilang gamit. Makikita natin iyon. Ipapakita ko ngayon ang taguang may pinakamaraming laman at gagawin ko ang pag-check sa pangalawang taguan mamaya para sa lokasyon. Ngayon, may ilang mga patakaran na dapat sundin kaya ang lugar kung saan mo ilalagay ang ganitong klase ng taguan. Karaniwan itong nasa lugar na may kagubatan, madaling puntahan, at hindi mo basta-basta makakalimutan. Kaya, ito ay isang lugar na dapat ay malinaw na nakatago sa mga mapanuring mata. Kaya, ang pinakamahalagang pamantayan ay dapat ito ay isang lugar na mababa ang populasyon at dapat ay maayos ang daloy ng tubig sa lugar. Mahalaga ito dahil kung tumaas ang tubig sa ilalim ng lupa, tataas din ang lalagyan. Para sa lokasyon, pwedeng kumuha ng larawan mula sa iba't ibang anggulo. Kung gusto ninyo, pwede kayong maglagay ng marka o tanda, o tandaan na lang ito. Maaari rin kayong kumuha ng Global Positioning System Coordinates para maibigay ninyo ito sa iba kung kinakailangan, kasama ng ilang karagdagang impormasyon.
Siyempre, mahalaga ang huling mga metro para sa lalim. Ngayon, may tatlong panganib. Una, posibleng may gawaing pangkagubatan na maglalantad sa lugar. Maaaring matuklasan ang taguan. Pangalawa, may panganib ng pagyayelo depende sa lugar. At pangatlo, may mga metal detector na maaaring makadetect ng taguan kapag nadaanan ito. Kaya, dahil sa tatlong dahilan na ito, may mga hayop din. Pero ayon sa karanasan, mas bihira iyon. Kaya, kailangan talagang maghukay ng sapat na malalim. Depende sa heograpiya, magkakaiba ang mga lugar na hindi tinatamaan ng yelo. Siyempre, depende sa laman. May mga bagay na mas sensitibo o hindi sa yelo, tulad ng tubig o delata na pwedeng sumabog kapag hindi maayos ang paglalagay. Kaya, normal lang kung lahat ng parte ng metal na nasa loob ng lalagyan ay nasa ilalim, 1 metro mula sa ibabaw, dapat hindi gagana ang mga metal detector. Pero para sigurado ka sa bagay na yan, kailangan talaga ng 1 metro. Meron din tayong teknik ng panlilinlang na ang ginagawa ay lagyan ng mga pako, washer, at iba pa para malito ang lugar, para guluhin ang paghahanap ng mga metal detector. Kaya lang, hindi talaga ito magandang gawain. Mas mabuting maghukay ng mas malalim para mas ligtas at mas hindi rin halata. Pwede mo ring paghiwalayin ang mga metal na bagay at ilagay sa ibang taguan. Isa pang maliit na tip kung talagang nasa malamig kang lugar, inire-rekomenda na maglagay ng buhangin kapag tinakpan mo ulit ang butas. Papadaliin nito ang pag-access mo dahil malambot ang lupa kahit anong panahon ng taon, kahit wala kang gamit, samantalang ang nagyelong luwad ay halos imposibleng hukayin. Ngayon, tingnan natin kung maswerte ako. Hindi madali. Kailangan talagang linisin ang paligid dito. Sige, sobrang lambot ng buhangin. Maayos ang drainage at umulan. Pero halos tuyo na ang buhangin na ito, kaya mas madali ito kumpara sa mabatong lugar. Kaya sige, gagawin ko na. Kahit hindi marami ang yapak ko, nagawa ko pa rin. Sa konting swerte, makukuha ko rin ito. Ayan, heto na. Makikita natin na medyo malalim ang butas. Mga 1 metro ang lalim nito. Kaya ang pinakamainam gamitin ay ang mga drum na ganito ang klase dahil nagbibigay ito ng mahusay na pagkapresko at hindi tinatabla ng tubig. Pwede rin maglagay ng plastic na supot pero direkta ko na lang nilagay dahil tiwala ako sa materyales na ito. Walang mga piyesang metal sa bahaging ito kaya hindi ito madaling matukoy. At saka, ang modelong ito ay nagbibigay daan para masigurado ang pagkakakabit ng joint. Sa totoo lang, para higpitan ang joint nang hindi ito nasisira. Kaya, ang bahaging ito ay natatanggal at ito ang bahaging magpupuwersa dito.
Sa mga gilid ng joint. Ayan, dito iyon. Una, nakikita ko na walang tubig, walang pinsala. Ngayon, titingnan natin kung ano ang nasa loob. Kaya mag-i-inventory tayo ng mabilis ngayon ng mga gamit na ito. Pagkatapos, papalitan ko ang nagbago. Dito, may maliit akong tuwalya dito. Isang kwaderno. Ito, mga espesyal na kwaderno ito. Kahit basa, halos makakapagsulat ka pa rin kahit umuulan. Isang kompas na gumagana at mapa ng lugar. Dito ngayon, kailangan natin ito ay isang pangunahing tarpe. Lahat ng kagamitan na makikita ninyo dito ay mga kagamitan na may mababang kalidad. Sa pangkalahatan, pero kapag nagkaroon ng emergency, magagamit ninyo ito. Ngayon, kagamitan para sa paglilinis ng mga ligaw na halaman, mahalagang meron ka nito kapag nasa gubat ka. Dito, meron akong maliit na tent na madaling itayo. Kaya ito ay mga maliit na tent, kaya mura lang. Nagawa sa mga materyales na ginagamit sa survival cover. Madalas, ito ay millard at naitatayo sa 5 minuto lang. May masisilungan ka at meron ka ring thermal na protection. Ng mga guwantes. Poncho. Dito. Isang poncho na halos hindi amoy amag. Mula sa Bout. Yan. Galing yan sa Bout. Siguro mga 8 milimetro ito. Nylon. Yan. Maganda yan para sa paghuli ng malalaking hayop at sa pagtatayo ng kampo. Ngayon naman, ang kahon ng apoy. Dito, may lighter na gumagana. Maaaring tumagas ang gas dito. May fire steel dito. Pero malaking modelo. May magnesium. Kaya ito ang klase ng pangsindi ng apoy na gusto ko. Talagang matibay, mga kandila. Medyo magkadikit, bahagyang na-deform. Siguro nagkaroon ng kaunting init, pero mukhang ayos pa rin, parang labelo. Dito, isang maliit na kahon ng posporo, bakit hindi? Kaya gumagana ito, walang problema. Dito, may ekstrang solidong alak, laging magagamit yan. Isang botika. Nasa isang ziplock, kaya dito, talagang may gamit kayo para sa maliliit na emergency. Meron pa ring mga benda, alcohol. Sibuyus ay may mga pampawala ng sakit. Heto ang betadine. Sige, kaunting kagamitan para sa pag-aasikaso ng mga sugat. Kung sakaling meron. Pagkatapos makikita natin. Isang ballpen na sinadyang ilagay sa ilalim na hindi tumagas. At gumagana. Dito, ngayon, kaunting parakorde. Laging masaya sa kampamento. Kaya, ito ay 550. Ito ay type 3. Kadalasan, ito ay isang piraso ng mababang kalidad, pero may silbi pa rin na nandyan siya. Dito, may maliit akong lagari na tipo. Pangunahing lagaring kamay, na hindi naman talaga pinaka-epektibo. Pero pwede pa rin gamitin para magputol ng ilang piraso kung kinakailangan. At ang kagandahan nito ay kahit papaano. Mas maliit ang sukat o espasyo. Oh, isang waterproof na bag. Hindi ko na maalala kung ano ang laman nito. Oo. Nandito lahat ng gamit sa pangingisda kasi kailangan ninyong malaman na malapit lang dito, mga ilang daang metro o 1 kilometro, may malaking lawa. Na maraming isda,
lalo na ang black bass. At napakadaling hulihin, laging interesante. Kahit hindi ito ang pinakamagandang isda. Kaya dito, merong tayong isang pamalo. Ang reel na kasama nito. May worm dito para sa mga bihasa. Sige, ito. Tape lang yan sa daan. May mga artificial na pain ako rito na di naman pinakamaganda. Ito yung maliit kong gamit sa pangingisda na ipinakita ko dati. Maliit na modelo lang ito. Saan natin ilalagay? May mga tingga, kawil, ekstrang sinulid at ilang palutang ako na pwedeng magbigay daan sa'yo na makagalaw ng tahimik kapag dala mo ito sa bulsa at maging handa sa pangingisda. Tapos may mga pain pa ulit. Extra na sinulid. Sa tingin ko, magkakaroon din ng mga kutsara sa maliit na kit. Oo, ito. Kagamitan ito na hindi ko pa naipakilala. Kagamitan ito galing kay Yoyo Americano. Kagamitan ito na magpapahintulot sa inyo na madoble ng 3 o 4 ang inyong mga huli. Sa mga linyang pang-ilalim. Alam nyo, ang mga linyang pang-ilalim, ginagamit yan sa buong mundo. At ito, talagang napaka-epektibong kagamitan na idinadagdag natin para sa mga linyang pang-ilalim. Kaya dito, may 5 tayo. Kaya dito, survival mode talaga tayo. Sa unang tingin, ang ganitong klase ng gawain ay bawal. Tungkol sa mga bitag, ang waterproof na bag ay magpapadali sa pagdadala ng tubig lalo na. Dapat mong malaman na dito, mga 700 metro ang layo, mayroong pinagkukunan ng inuming tubig na may maliit na sapa pababa mula sa pinagkukunan. Kaya wala akong tubig dito. Mayroon akong kaunting gamit para linisin ito kung sakali. Pero ito ay isang pinagkukunan na talagang napakaganda ng kalidad. Kaya kailangan mag-ingat sa ganitong uri ng pinagkukunan. Dahil kapag may kaguluhan, maraming tao ang nasa paligid ng mga pinagkukunan ng tubig. Minsan, maaari pa nga itong binabantayan. Kaya kailangan mag-ingat. Pero, kumuha ng tubig sa ibaba ng pinagkukunan sa maliit na sapa kung saan tiyak na maganda pa rin ang kalidad. Mas magiging palihim ito at mas mainam. Ngayon, pupunta na tayo sa mga lalagyan. Dito, may baso ako, 1 tasa. Para manatiling tuyo ang lahat. Kaya, ito ay nasa ilalim. Sa pangunahing lalagyan, kung nagkaroon ng tubig o kahalumigmigan, maa-absorb nito ang kahalumigmigan at dito ito mapupunta sa lalagyang ito. Kaya, natuklasan ko ang camping. Dito, meron tayong minimalistang toilet tray kit. Kaya, sabon, pang-ahit. Isang ilaw na may metallic na ilalim na hindi na gumagana. Kaya dito, papalitan natin ang mga baterya. Kaya ilalagay ko muna ito sa tabi ko. Lahat ng metal na gamit, kabilang ang bote, nilagay ko talaga sa ilalim. Isang headlamp na gumagana at mukhang maayos pa. Pero gagawin ko pa rin. Papalitan ko pa rin ang mga baterya kasi may inihanda akong espongha sa seryeng Gamel. Sige, may 2 Surflex ako na pwede pang gamitin. Isang kutsilyo na hindi maganda ang kalidad pero bago at matalim pa dahil galing pabrika kaya medyo perpekto na rin. At isa pang multi-tool na hindi kalawangin pero ito talaga sobrang mababang kalidad na multi-tool na ilang euro lang ang halaga. Pwedeng gamitin sa pagputol ng alambre at iba pa. Sa huli, magkakaroon tayo ng mga maliit na taki-walkie dito. Kaya na sila ay kusang loob, kusang loob. Walang mga baterya. Ang mga bateryang dinala ko dito, kaya na pwedeng gumana lang kapag dinala ang mga baterya. Mas pinili kong huwag iwanan ang mga iyon doon.
Kaya, kung meron ka nito, magagamit mo sila. Ayan, puno pa sila. Kung wala ka naman nito, hindi mo sila magagamit. Para ng dalas. Ayan. Kaya itong mga ito, meron silang interes na gawin ang FM din. Ang produksyon ng susunod na serye, Memoir Vive sa M6 ay aktibong naghahanap ng isang lalaking higit sa 60 taong gulang at nagsusuot ng salamin tulad ng kilalang inspektor. O sige, ito ay isang anunsyo na talagang Hindi ito tumutugma. Sige, ngayon na nakuha ko na pareho, susubukan ko na. Siyempre. Gumagana ito ng maayos. Kaya may natitirang maliit na bag. Laging interesante na may maliit na bag din. Kaya dapat alam mo yon. Itong dulo na to ay magagamit ko ng madali para gumawa ng brelage. Madali mong magawang backpack ang tuk. Kaya pwede kang kumuha ng tubig o anumang resources na kailangan mo. Dahil sa dulo at sa tuk ang tuk. Kapag nagtatayo tayo ng kampo, talagang magagamit mo ito sa taglamig, lalo na kapag basa. Magsisilbi itong upuan para sa'yo. At para mailagay lahat ng gamit at para sa transportasyon. Kaya napaka-interesante. Ang tuke mismo ay sobrang mahalaga. Kaya dito, meron tayong maliit na backpack na may ekstrang damit na kasya sa akin. Kaya mga panloob, t-shirt, medyas, simple lang. At isang maliit na bag na pwede ring magamit. Kaya nandito na tayo sa dulo. Dito, meron tayong energy. 5 kaya energy. 5 energy. 5 kaya nasa 2,000 at 300 calories tayo. Sige, di naman masarap yan. Pwede naman itong kainin sa iba't ibang paraan. Pwede mo itong initin. Pwede mo ring kainin ng ganito lang. Pwede mo ring isama sa mga ligaw na halaman. Magandang pampares yan. Diyan, may enerhiya ka at masustansyang pagkain, nakakabusog pa. Para sa 24 na oras walang problema. Kaya meron tayong 1, 2, 3. May mga tableta ako dito para linisin ng tubig, pero di ko alam saan galing. At dito, ito ang dahilan kung bakit ako pumunta para palitan ito. Lalo na dahil nasa mga karaniwang 24 oras na combat rations tayo, kaya napakaganda nito sa mga pagkakataon na pagod ka na at kailangan mong magpalakas. Expired na talaga ang mga ito, 2023 pa. Kaya ito, papalitan ko na. Pero, dapat mong malaman na pwede pa itong kainin kahit lampas pa doon. Mas gusto ko lang maglagay ng mga hindi expired. Ngayon, ang expiration date ay Agosto 30, 2025. Ibig sabihin, mahigit 1 taon pa ang itatagal nito sa akin. Ayan, ito ang numero 5. Ayan, samantalang kanina, nasa 14 ako. Ayan, kaya ngayon wala na siyang laman. Magagawa ko ng palitan ang 2, 3 bahagi. Palitan din ang mga baterya, kailangan ko ring tingnan. Yan ang mabuti. Palitan ko ang mga baterya, so ngayon, pare-pareho lahat ng maliliit na baterya ko, kaya may 7 ako dito. Kaya dito, totoo nga, medyo may kaunti na. Nagsimula na silang kalawangin ng kaunti, kita naman, medyo kinakalawang na sila. Yan lang ang mga sira ko, at medyo mahina na rin sila. Sa tingin ko kapag pinalitan ng bago, magiging malakas ang mga headlamp na ito. Kailangan ding malaman na noong inilagay ko ang takip 2 taon na ang nakalipas, tag-init noon at malakas ang anticyclonic system. Kaya naman napakaganda nito para sa pagpepreserba. Dahil napakatuyo noon, tuyo rin ang hangin. Ngayong taon, hindi ito magiging kasing ganda dahil may kaunting halumigmig pa rin sa hangin. At talagang makabubuti na gawin ko ang susunod kong pagsusuri sa loob ng 1 taon. Ayan, makikita natin na sa lahat ng kagamitang ito ang tinatawag na mga pamantayan o requirements. Ang mahalaga ay manatili sa lugar ng ilang araw nang may kaunting ginhawa, kahit dumating kang sobrang pagod. Hindi ito palaging ganun.
Maaaring may mga taguan na gagawin para sa iba't ibang uri ng paglikas. Umaasa ako na makatulong ang presentasyong ito para magkaideya kayo. Siyempre, iangkop ninyo ito sa sariling sitwasyon. Sa araw na kakailanganin ninyo ito, gaya ng dati, gamitin ninyo ito ng maayos at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.